Sabon na ginagamit na yan yung traditional na sabon nila. At alam nyo ba, itong sabon na to is ang kanyang scent ay pine tree. Everyone, welcome to my channel, Johnny TV. Kumusta kayong lahat? Today's video ay i-share ko sa inyo ang isa na namang tradisyonal na ginagawa dito sa Finland kapag summertime. At ang aming tradisyon na ginagawa at mas popular ito kaysa sa winter time ay ang paglalaba ng carpet. Yes! Popular at tradisyonal itong ginagawa dito taon-taon kapag dumarating ang summer at winter. At today's video ay ang isi-share ko sa inyo ay papaano nilalabhan ang carpet dito sa modernong pamamaraan. At ito ay ang labahan sa outdoor washing area. Actually, ang old nila talaga noon ay nilalaba nila ito sa lake. Doon, winawash din nila at gumagamit ng water from lake. At dahil moderno na, nakapaggawa sila ng washing area for carpet na gumagamit ng faucet para doon kumuha ang mga tao ng tubig upang malabahan ang mga carpet. Ay machine din na ginagamit upang matuyo ng mas mabilis ang mga carpet. Ngayon ay ipapakita ko sa inyo kung ano ang isang way upang malabahan ito. At maybe later, ipakita ko sa inyo ang paglalaba naman sa lake. Kaya ngayon ay panoorin natin kung paano namin nilalaban ang carpet kapag summertime. Tayo na! Hello guys! Andito na tayo kung saan dinarayo namin ang lugar na ito upang maglaba ng aming mga carpet. At ang tawag dito ay Maton Esotalka. At dito kami ay dumarayo tuwing summer upang labahan namin ang aming carpet. Ito ay libre at open ito sa lahat ng mga gustong maglaba ng mga carpet tuwing summer. At itong lugar na ito ay open from Monday to Sunday, 7 a.m. to 9 p.m. ng gabi. At tulad dyan nakita ninyo, napakaganda ng weather, kaya ready na kaming maglaba ng aming carpet. Later, ipapakita ko sa inyo kung paano ginagamit ang machine dito at paano kami naglalaba. See you guys! Ayan, ipapakita ko sa inyo ang part ng laundry area na to. Etong sa oras na ito, time na para hindi makagamit ang mga tao. Hindi po ito 24 hours na outdoor laundry area for carpet. So, kapag hindi siya ginagamit ng mga tao, ang itsura po nito is first, wala na siyang tubig. And then, itong area nito is para sa mga malalaking carpet, yung malalapad talaga. And then, eto naman, yung area na to ay para sa mga maliliit lang na carpet. And then, itong side na to, ayan, itong side na to, at yung side doon sa kabilang dulo. So, it means that yung both side po ay para yan sa malalaking carpet. And then, ito yung nasa middle. Yan, itong nasa middle. Both side po yan. Yan, both side. Para yan sa maliliit na carpet. So, may mga titig-isang hose na ginagamit habang naglalaba. Pwede mong banlawan while nag-brush ka. And then, after mong maglaba, kailangan nakaganito po yung kahoy para matuyo siya ng maayos. And then, doon sa kabilang side, ayan yan guys, nakikita nyo, yan naman yung mga sampayan ng mga carpet.
Ayan. Ayan, hanggang doon yan. Sampayan niya ng mga carpet. Dito sa kabilang side, ayan, same din. Bakal dyan kung saan isasampay after ma-wash dito sa maliliit na washing area. So, ito ay nagsiserve as a help para sa mga naglalaba na mas mabanlawan ng maayos, mawala yung sabon. And then, ito, iisa lang yung pinaka pangtiga nila na machine. Ito yung ginagamit para makatulong sa carpet na mas madaling matuyo. Ipapasok yung dulo ng carpet, yung edge ng carpet, and then itong pinaka-handle na to, iikutin mong ganyan. So ayan, nakikita nyo, pag inikot kong ganyan, ayan, magro-roll naman yung carpet. Ayan. So, yan yung use nitong machine na to para madaling mas matuyo yung mga carpet na isasampay dyan sa paligid. Ayan. Yan ang itsura ng laundry area dito, which is traditional talagang ginagawa dito sa Finland. Ang pinaka-old style talaga nila noon ay dinadala sa mga lake, and then may washing area din sila, and then mag-iigib ka ng tubig from the lake at yun ang ipangbabanlaw mo dun sa mga carpet. So this kind of place is modern na kasi may tubig na, may ganong pigaan pa, and then may sampayan. Ayan, yan yung aming ini-enjoy dito kapag summertime kasi may chance kami makapaglaban ng libre, unlike kung dadalhin namin sa mga laundry area. Nako, ang mahal kaya ng bayad, depende sa laki at saka sa material ng carpet na papalabhan. Kaya mas swerte kami may ganitong lugar kung saan aming ini-enjoy yung paglalaba. Ayan, later ipapakita ko sa inyo kung paano nilalabhan. See you! Dito na kami ngayon sa laundry area dito sa isa sa mga outdoor na ginagamit ng mga tao, lalo na kapag summertime. Dito, papakita ko sa inyo kung paano ito ginagamit at paano naglalaba ng carpet. Una, ito yung ginagamit namin sabon. Ayan. Ito yung traditional na sabon na ginagamit nila para maglaba ng carpet. At syempre, kailangan mo ng brush. Ito yung faucet nila para lumabas yung tubig para makalaba ng maayos. And then, meron ding malaking hose. Ito yung hose para mas mabanlawan ng maayos. So, mamaya pakita namin sa inyo kung paano nilalabahan ng carpet dito. See you! Ayan guys, ayan yung asawa ko ang maglilinis ng carpet. So ayan, dapat naka-under yung faucet na ganyan. And then lalagyan mo ng sabon. At yung sabon na ginagamit na yan yung traditional na sabon nila. At alam nyo ba, itong sabon na to is ang kanyang scent ay pine tree. Maamoy mo yung fresh na pine tree. So yan yung talagang ginagamit dito. Yan na yung paano labhan ang carpet ng manual. Dahil kung dadalhin namin sa laundry shop, napakamahal, kaya mas pinipili namin sa ganito kasi mas maganda yung paglalaba, libre. Ayan ibinabrush ng asawa ko yan, and then pwedeng habang binabrush, bukas din yung gripo para matanggal ng mabilis yung dumi. Actually mayroong other way sila o lugar kung paano labhan ito. Isa ay yung pinaka-old na dinadala nila sa lake, at ito yung modern na mayroon ng water sa mga faucet, and then yung isa ay sa snow. Dahil summer ngayon, ayan,
dito ko unang ipapakita yung paano maglaba ng carpet, and then later baka ipakita ko sa inyo kapag sa lake naman siya nilalabhan. So ayan, manood na lang tayo, and then later ipapakita ko naman kung paano ito pinipigaan at isampay yung ganito kalaking carpet. Mamaya makikita din ninyo kung ano yung, kung alin sa mga sampayan dito, ayan, napupunta yung malalaking carpet. Etong mataas ito guys, ito yung para sa malaki, and then yung mas mababa dyan ay para naman sa mga maliliit na carpet. So manood lang muna tayo ng paglalaba. Ayan guys, pwede mong i-brush ang carpet while ito ay naka-open. Ayan. And then, ito yung mga katulong para mas madaling matanggal yung yung dumi. Ayan. Down. And then ito, pwede mong ilagay yan dyan. Ito. Ayan. Kasi ang bango niya guys, parang, hindi na super bango, pero maaamoy mo yung amoy ng pine tree. Ayan, kailangan i-brush mo mabuti kasi nga yearly mo lang siyang lalabhan. Kasi kung dali namin siya sa mga laundry shop, napakamahal. Kaya ayan, maganda talaga siya na naka-open. And then, ito naman kapag bukas pa, buksan mo. Ito naman siya, ganito kalakas yung tubig niya. Ayan. Ayan guys. Ayan. Para makatulong siya sa mas madaling pagbanlaw. Kaya mamaya ipapakita naman namin kung paano siya higain gamit yung machine doon. Na later makikita din niyo kung ano yung mga machine na ginagamit dito. See? Ito naman yung isa sa dala naming carpet. Mas maliit siya kaysa dun sa una naming na labhan. At ayan, kung nakikita ninyo, nag-i-enjoy yung aking anak. In short, nangingialam siya. Ayan, nangingialam siyang maglaba. Kasi nga naman, nakaka-enjoy yung maglaba ng ganito na manual namin ginagawa. At take note, malamig po yung tubig na yan. Talagang, siya, fresh. Malamig kasi talaga dito kung walang, heater ang tubig. Kaya, ayan, sige, kuskus. At, banlaw naman yung ibinibigay na tubig ng anak ko para mas madaling luminis ang carpet. Ngayon naman ay isinampa na namin yung carpet sa bakal na yan upang magkaroon ng dagdag na banlaw. So, not enough yung sa brushing area kasi siya, naka-fold yung ibang part. So, ayan, dahil sa bakal na yan, mas maiibigay yung mas magandang banlaw. So, sa other side din yan, ganyan, ibabanlaw din. Ang problema nga lang, sa lapad at laki ng carpet na yan, hindi siya magkakasya dun sa machine kung saan pinipigaan ang carpet bago isampay. And then, may posibilidad na hindi siya kakayanin ng one day lang na tuyuan. Kaya ayan, banlaw pa more. At para mas kasiguro na wala talagang sabon. Yan guys. Ay, ito naman yung isang carpet namin. Baka ito yung maiilagay namin kasi mas fit siya sa machine para sa drying. So, ipipiga siya gamit ang machine. Yan, i-wash muna siya ng konti para mas matanggal yung sabon. Ayan, and then ready na siyang pigain.
Yun din yung isa naming carpet. Yung isa doon. Tapos yung may design na yun yung amin. So yung isa na labahan na kahapon. Ayan. Habang tumutulo siya ng konti. Patuloyin na natin saglit. Ayan, papatuloyin namin yung saglit. Ayan guys. I-roll muna siya para madali siyang mailagay dito sa machine. Ito yung yung machine ko saan ipipiga. Ayan. Yan siya isasampa. And then ipapasok siya doon. Merong carpet na hindi siya nag-work dito pa. Kailangan banlawan. Kailangan banlawan nga pala siya kasi yung nauna sa amin, wool yung gamit niya. Ayan. Baka dumikit dito. Wool kasi yung kanyang carpet. Hindi naman siya marumi pero wool yung carpet. So, ikot siya ng ganyan mamaya. Ayan. Yung carpet namin, dito siya kumakabit. Pero pag dito siya sa kabilang side, ayaw pumasok yung dulo ng carpet. So, katulad nung nauna sa amin, tinulungan namin siya na maikot. Hindi siya nag-work sa kabila, so inilipat siya dito. So, tingnan namin. I'm sure dito kakapit yung aming carpet kasi kahapon nakalaban na rin kami ng isa. Diyan siya kumapit. Meaning, pumasok yung dulo. Yan, babanlawan muna siya para matanggal yung balahibo nung o yung fiber ng carpet. Yan. Tapos ready na siyang ilagay. Yan, ilalagay siya dyan and then ikot ko siya ganyan. Yan, ikot ko siya ganyan. Yeah. Ang tigas. Hindi lumo. Sige, sige. Kulang ka sa ikot. Yan. Yan, kumabit na siya. Ay, meron pa pa. O, yun ba yan? Yan, pwede na. Ay, ikaw na mag-ikot pa. Ayan yung asawa kong pag-ikutin ko para makita ninyo paano siya. So, pag may nauna sa'yo na wool yung carpet, nag-iwan siya ng kaunting mga fiber. Ayan, Ayan. Ayan. Kailangan dandahan para hindi mahulog yung dulo. Ayan, at saka yung ayan o, ayan. Dito, ayan yung pang-ikot ng pagka nasa dulo na dinadahan-dahan na siyang iikot kasi mahirap siyang ikabit. Yan, ganyan lang po yung pag-dry ng carpet dito para siya matanggalan ng tubig. So, mas madali siyang matuyo. And then, according sa forecast, mainit ulit ngayon, Sunday, kaya madali lang yan matuyo. Pero kukunin namin siya mga gabi para mas tuyong-tuyo talaga. Ayan. Ayan. O, diba ang ganda, guys? Nakakawili talaga. Pero, sunod, if ever na may chance, ipapakita naman namin kung paano i-wash kapag sa lake at saka kapag winter time. Pero, in a different way yun, guys. Kaya ito lang muna gamit yung advanced technology na may mga tubig na naka-ready. Ayan. Ilang ikot lang yan and then ready na. And then yung isang carpet ulit ang isusunod. Ayan. Diyan isasampay yung isa sa aming carpet. Yung side na yan ay para sa mga carpet na mas mahaba. Ayan.
Iwan namin yan ng mga ilang oras dyan para matuyo. Ayan guys, nakikita ninyo masikat ngayon ng araw. Yan, blue na blue yung kalangitan. So, yan yung aming carpet para sa living room. So, ang laki niya, kaya pag ganyan ang pwesto niya. So, yung size na yan, hindi siya pwede dun sa machine kung saan tinutuyo yung carpet. Kaya yan, dyan siya nakalagay sa mas mataas na sampayan. And then, mamayang gabi, babalikan namin yan. Kasi sure yan, sa init ngayon, tuyo na siya. Yan. And then, nandun sa kabilang side yung isa na mas magaan at mas maliit na carpet namin. Kaya, babalikan namin siya mamaya mga 11 ng gabi. Kasi, tirik po ang araw dito kahit 11 ng gabi. So, ayan, papakita rin namin sa inyo kung anong itsura na niya mamaya kapag kinuha na namin. See you! Hi guys! Ayan, ready na ang ating carpet at pwede nang iuwi dahil natuyo na rin siya sa tindi ng araw. At syempre, ayan, nag-model pa ako dyan sa gitna ng sampayan. Thank you everyone for watching. Kung nagustuhan nyo ang video na to, please subscribe Janet TV and don't forget to hit the bell button upang ma-update kayo sa mga latest video ko. Thank you!